naman dyan. Hello guys! So, eto na nga. I'm officially on my second trimester. So, for today, it's actually my 16 weeks. Yeah, 16 weeks. It's my 16 weeks. Actually, ang pasok ata talaga ng second trimester is 14 weeks. Pag naka 14 weeks ka na, second trimester ka na. Yun ang alam ko ha. Well, titignan ko din sa Google kung tama. So, ayan. Yung last na minention ko sa first vlog ko, yung schedule ko, yung MCH counselor sa PHCC. Kung natatandaan niyo yun. Yung in-screenshot ko na nag-message sa akin na mayroon akong appointment sa PHCC sa MCH counselor. So, ayun. Tapos ko na yun mapuntahan. So, hindi na naman yata siya. Parang hindi gynae yung na-meet ko doon sa appointment na yun. So, hindi ko alam kailan ko talaga mamimit yung gynae, no? Pero, after ko dun sa appointment na yun, naka-receive naman ako ng message na mamimit ko na siguro yung gynae. Kasi ang nakalagay na dun sa message ko is antenatal something. Yan, ito. Ipakita ko na lang sa inyo. Yan yung message. So, sa tingin ko, gynae na talaga yung mamimit ko dyan. Tama? Kasi nakalagay na antenatal. So, sa first ko, sa PHCC, kung natatandaan nyo, yung first na punta ko doon is hindi gynae yung na-meet ko. General practitioner. Yung una ko na-meet, which is dun na ako na-register na pregnant ako sa government. Okay? Tapos itong pangalawa na MHC counselor, hindi na naman gynae or OB-GYN yung na-meet ko. Hindi ko sure kung anong ano siya. Pero sa tingin ko is para din siyang general practitioner or general doctor. Which is, ang ginawa lang naman is, yun, kinausap lang din ako. Wala siyang ginawang kahit anong test. Walang ginawa na kahit anong laboratory. As in, pure consultation lang. More on talking lang. More on ano lang din, pagpapaalala, yung mga ganyan. Kinonfirm lang din niya na nakita na niya sa system na pregnant ako, yung mga ganun. So, ayun lang, more on confirmation, more on reminders lang. So, siya din nag-remind sa akin na lahat ng appointments ko sa PHCC, kailangan kong daluhan talaga. Tapos sabi niya, as much as possible, wag mong i-reschedule. As much as possible, puntahan mo lahat ng appointment mo, especially pag antenatal. Yun daw, yun sabi niya. Especially pag antenatal, yung appointment, yan. Kailangan maaga ka, 30 minutes before ng schedule mo, nandun ka na. So, as in yun lang. More on talking lang talaga dun sa HC or MCH, basta yun. So, kung magtataka kayo, ba't wala akong vlog ng week 14, week 15, wala naman akong pagdalaw sa mga clinic ng mga panahon na yun. Kahit sa Riada, hindi ako bumalik. Hinihintay ko na lang talaga ngayon is more on sa PHCC. Kasi, we decided na nga na mag-pure na lang sa government. Since nadodoble-doble naman. And medyo magastos na nga kasi sa private. Kasi, yun nga, pagka sinasabay namin siya sa PHCC, ayun, medyo mas magastos yung sa private. Kasi, doon talaga bayad ka ng bayad. Sa PHCC pala guys, walang bayad, okay? Yung mga consultation, free. Ang may bayad lang is yung pagka mag-ultrasound is 50 reals. Yun lang naman. And also pala yung pagkukunin mo yung medical documents mo, another 50 reals. Every time nakukuha ka ng documents mo sa PHCC,
50 reals, 50 reals, 50 reals. So, kung gusto mo magtipid, or hindi ka nagmamadali na makuha lahat ng mga result mo, hintayin mo na lang yung buong, buong, tawag dito, check-up, laboratory, etc. etc. sa PHCC, tapos dun ka mag-decide kung gusto mo na kunin lahat-lahat yun. 50 reals lang yun. So, I think, yun lang talaga yung naging update ko for 14 to 16 weeks ngayon. Hi guys, so 9:47 na ng gabi and papunta kami ngayon sa may emergency kasi kahapon pa sumasakit yung tiyan ko and yung likod. Kahapon medyo kaya-kaya ko naman yung sakit. Yung sakit niya is para siyang period pain. Para kang, alam mo yun, yung first day ng period mo, ganun yung feeling. Tapos ang sakit ng likod, nagka-cramps. Tapos hinayaan ko lang siya kahapon ng gabi. Pero ngayong araw na to, in-observe ko lang siya. Nung pumasok ako, simula na pumasok ako ng umaga, hanggang sa makauwi ako, in-observe ko lang siya. Hindi nawawala yung sakit ng likodan ko. Tapos, pabugso-bugso yung sakit ng puson ko, yung parang may period cramps, ganyan, period pain, ganyan yung nafe-feel ko. Tapos masakit siya, yung as in parang mapapayuko ka sa sakit, ganyan yung sakit. So, we decided na pumunta na sa emergency kasi hindi ko alam baka kung ano nang mangyari. Wala naman akong spotting or wala naman bleeding, walang kahit anong leakage na pero para sure lang, yun, punta tayo sa emergency. So 4 months na ako today and ayun, exactly 18 weeks pala. Ayun, tapos nag-post kasi ako sa isang Facebook group. Tinanong ko kung normal ba yun na ganito yung na-feel ko habang ako ay nasa 18 weeks. So, ang dami nag-comment dun na go to ER, go to ER, go to ER. Ni isa walang nag-comment ng kahit na bukod dun. Puro yung lahat ng comment yun, go to ER. So, ayun. Kasi, ang akala ko naman kasi, sabi kasi nung doktor ko, nung una, yung sa Riada, pagka daw sumasakit, ganyan, normal daw kasi nga nag-expand daw uterus, mga ganyan. Ayun, wala lang, na-convince lang ako ng mga nag-comment na go to ER, go to ER, go to ER. So, yan, pumunta kami sa ER kasi baka hindi na tama. And sakto din, kanina may bisita kami sa bahay. And yung isa nagtatrabaho siya sa Hamad, yung isa din mami na siya, na dito siya nanganak sa Qatar. So sabi niya, pagka mga ganyan, dapat agad daw talaga pumupunta sa emergency. As in kahit maramdaman mo siya on the spot, pwede ka dumiretso agad sa Hamad. So, update ko muna kayo kung ano nangyari sa akin sa emergency last time. Hindi ko kayo na-update pagkatapos. After nun, umuwi na rin kami kaagad kasi gusto ko na magpahinga. Parang inabot ata kami ng mga parang 2 hours ata yun. 2 hours kami nandun. Basta umuwi na kami almost 1:00 na ng madaling araw. Parang ganun. Kasi ang tagal talaga, promise. So, ayun, tinatry ko lang i-fill in yung gaps palagi. Kapag kunwari, hindi ko nakakwento sa inyo kaagad. So, pagka minsan nandito ako sa trabaho, ayun, sinisingit ko dito sa vlog at kinukwento ko sa inyo kung ano yung mga nangyari. Kasi nga, since hindi naman ako pwede mag-vlog on the spot doon sa PHCC kasi hindi nga pwede mag-video. So, eto,
nagtatry ako mag-fill in ng mga gaps na nakakalimutan ko na i-update kayo. Okay. Ang nangyari pala sa emergency, so pagpasok ko doon sa may emergency, syempre, hinand over ko agad yung Qatar ID ko and then yung health card ko. So, binigyan ako ng number, ng token number. Pagka kuha ko ng token number, meron doon na registration pa. Diba? Emergency na, may registration pa. Okay lang naman kasi tolerable naman yung pain na nararamdaman ko nung time na yon. But, pero syempre medyo masakit na. So, kaya na ako sumugod sa emergency. Pero ganun pa rin yung nangyari. So, nag-wait ako sa token number ko. Pagka wait ko sa token number ko, pagbunta ko doon sa may registration, kinuha yung Qatar ID ko. Ewan ko, may nilag lang sila, something sa computer. Ganyan. Sabi din nila, i-update ko daw yung yung file ko sa kanila. Magdala daw ako ng Qatar ID ng husband ko. So, ayun nga. Sabi ko, hindi ko dala yung Qatar ID ng husband ko or passport niya. So, sabi, next time daw, once na bumalik ako doon, dalhin ko daw yung Qatar ID and yung passport ng husband ko. So, ilalagay nila sa file. So, after ng registration, pinapunta na agad ako sa triage, which is, yun yung medyo, kasi, ang haba ng pila, tapos, diba ang haba ng pila, tapos, wala upuan, nakatayo ka lang magdamag, tapos ang tagal-tagal, ilang lakad-lakad ako pabalik-balik, kasi, ang sakit na nga sa ng likod ko, tapos nakatayo ka lang, parang hindi siya comfortable. Hindi ko alam bakit walang upuan dun. As in, nandun ka lang, nakasandal ka sa pader, tapos yung ibang mga mommies, yung ibang buntis na nakatayo lang talaga. Yung iba nga kumuha na ng wheelchair dun yung upo. Hindi ko alam bakit ganun. Pero, basta ang weird. Tapos, ayun lang, tapos, isa lang yung yung triage room. Ang dami-dami na ng kapila. So, bakit hindi sila magbukas ng isa pang mga triage rooms, di ba? Tapos, ayun. Basta ang tagal ko dun, parang mahigit 30 minutes at ako naghihintay. Or 1 hour, ganyan. So, pagpasok ko ng triage room, kinuhaan ulit ako ng blood pressure, ng height, weight, yung the normal thing na sinasabi ko na basics na every time na pupunta ka ng government hospitals, lagi i-check yun yung sa triage. But, nung time na yun, may nadagdag, pinakuhaan ako ng wiwi, ng ihi. Yan. So, binigyan ako ng bottle. Siyempre, pag ako nun, nag-collect na din ako ng urine ko. Tapos, binalik ko sa kanila. Ay, hindi ko pala binalik sa kanila. Meron isang room na lagayan doon ng mga urine. Yung mga bottles ng urine. Tapos, doon nila pipick upin. So, doon ko nilagay. After ng pagpunta ko doon, sabi, dumiretso na ako sa kabilang waiting area. Para i-meet ko naman siguro yung doctor or I don't know. Pero pinapunta na ako dun. So, pagpunta ko dun, good thing naman, merong waiting area sa wakas. Medyo nakakapraning lang. For me lang hindi ko alam sa iba. Pero yun lang yung na-feel ko. Kasi syempre, dun sa waiting area na yun, andun yung ibang mga buntis, ganyan. Syempre, iba-ibang weeks, iba-ibang months na yung tiyan nila. Tapos yung iba na nandoon na sa loob ng mga rooms, ganyan. Tapos mayroong sumisigaw na yung sigaw niya is, alam mo yung sigaw ng pain. Yung ganun, yung sigaw na ramdam mo na may pain. Ganun. So, para akong nape-pressure na hindi ko alam kung ano yung ma-feel ko. Naiiyak nga ako that time kasi natatakot ako. Bakit siya sigaw ng sigaw? Tapos, ang sinisigaw niya kasi nung time na yun is kalas. Dito sa Middle East, alam niyo yung meaning ng kalas.
Kaya sabi ko, hala, ano na nangyayari? Bakit ganun? Ba't siya sumisigaw? Ganyan. Tapos, wala lang. Medyo nakakatakot lang yung feeling na ganun, na may sumisigaw. Habang nasa waiting area ka, syempre, di ba, pag ikaw na yung sunod, anong gagawin sa'yo? Ano ina-expect mo? Hindi mo naman alam kung ano yung pwedeng gawin sa'yo din ng doktor or what. Tagal ko naman naghintay. As in, parang 1 oras na naman yata. Or basta ang tagal na naman. Tapos, nung ako na, sumasakit na din talaga yung likod ko na nun talaga. Ayun, sumusumpong na talaga siya na ang sakit na din ang puson ko. Sumusumpong na, ang saksak na talaga. Parang sabi ko, parang di ko na kaya. Sabi ko, ang hapdi-hapdi na ng likod ko, ang bigat, ganyan. Buti tinawag na ako. Tapos pagkatawag sa akin, pagpasok ko sa isang room, nung pinapasok na ako, pinahiga ako. Sabi pa ng nurse, wait lang daw. Kasi tatawagin yung doktor. So, medyo matagal na naman. Mga 15 to 20 minutes. So, sabi ko, ano ba to? Sumasakit na yung likodan ko. Ganyan. Tapos, dumating na yung doktor. Nakabalot siya eh. Balot yung mukha niya, ganyan. So, ayun. So, Muslim doctor siya. Tapos, nung chinek niya ako, nakita niya na in pain na ako. Tapos, nagalit siya doon sa nurse. Sabi niya dun sa nurse, sabi niya, she's in pain. Gumagano siya. Sabi niya, bakit hindi niya sinabi sa akin? Gumagano siya. Nagalit siya dun sa doktor, sa nurse. Kasi, syempre, alam ko din naman, pagka in pain, dapat tatawagin mo agad yung doktor, diba? Tapos, may pinakuha yung doktor na parang plastic na basta isusok-sok siya sa, sa kineme mo. Tapos, yun nga, tapos, pinasok yun. Ang sakit talaga. Basta yung parang plastic siya na transparent. Tapos pinasok siya dun sa mo. Hindi ko alam kung ano tawag dun eh. Pag nahanap ko sa internet, lalagay ko dito. Ito, ganito yung itsura niya. Tapos pinasok. Ang sakit niya talaga, promise. Tapos, may pinasok pa na isa pa. Hindi ko alam kung anong ginawa. Pero sabi ko, parang nasaktan na ako, tas luha na ako, tas ang hapdi talaga, sobra. Pero yung doktor mabait, nag-aano siya na sabi niya, you can do it mommy, gumagana yung doktor. Parang gusto ko nga sabihin, you can do it, nasakit na nga. Gentle naman siya, kaya lang siguro masakit talaga yung pagka ginanon. Hindi ko alam ba't kailangan ganyan, pero may chinek siya. Sabi niya kailangan niya daw i-check yun, bakit sumasakit nga yung puson ko, ganun. Tapos, may mga binigay lang siya sa akin, nireseta siyang mga gamot. Yun lang yung ginawa. Wala naman siyang tinurok sa akin na kahit ano or what. Basta may binigay lang siya sa akin ng gamot. Dumiretso na ako agad sa pharmacy. Binigay ko yung health card ko ulit. Kuha ko na yung gamot ko, pinagbayad lang ako ng 2 reals. Ang nakakatawa dun is yung binigay sa akin na gamot. Alam niyo kung ano? Niristahan ako ng Dupaston. Di ba yung Dupaston? Nung binili ko siya sa pharmacy sa labas. Naalala niyo kung magkano yun, di ba? Pinakita ko yun sa first vlog ko. Tapos, sa HCC, 2 reals lang. Tapos, 3 box. Imagine mo, 3 box, tapos 2 reals lang. Tapos, binigyan din ako ng paracetamol, yung pure na paracetamol, hindi Panadol or what. Pure siya na paracetamol na pwede sa pregnant, gano'n. So, yung paracetamol is libre naman yun. Nakalimutan ko kung ano yung isang gamot eh. Para daw siya sa spasm. Libre lang din siya. As in, binayaran ko lang is 2 reals. Yun ang kagandahan sa PHCC, sa health center. Kapag doon ka, ganun lang yung mga babayaran mo. So, yung check-up ko din doon, yung pagpunta ko ng emergency, walang bayad yun. Free lahat yun. Yun nga lang talaga, ang tagal-tagal-tagal. Sabi din naman ng doktor, yung pananakit ng likod ko is normal lang. Yun lang naman yung mga nangyari. Pero inabot kami ng super tagal dahil lang sa waiting. Tapos, actually, umiyak ako nung nakita ko si Roy. Diba, nung lumabas na ako, pupunta na ako sa pharmacy. Tapos, nandun na si Roy, nakaabang siya.
Bigla talaga akong humagulgul yun. Para akong, ano ba yun, na pressure. Na may sumisigaw ako naririnig doon. Tapos parang na-overwhelm ako. Parang sabi ko, ano to, bakit ganito yung nafe-feel ko. Yun nga yun, ang sakit nung ginawa na may pinasok ko nun. Tapos parang, ewan ko, nung nakita ko na lang si Roy, bigla na lang talaga ako biglang humagulgul. Sabi niya, bakit? Ano nangyari? Ganun. Tapos wala lang, parang kasing pagod ka na sa buong araw. Tapos ganun, may mga maririnig ka na ganun. Tapos mararamdaman mo na may masakit, ganyan. Alam mo yun, gusto mo lang maging mahina. Nakasama mo yung asawa mo. Wala na sinabi sa akin yung doktor doon na bumalik ako or what. Basta sabi lang niya, pag sumakit, yung likod ko, minim lang ako ng paracetamol. Tapos yung spasm nga, inumin ko din. Yan, pakita ko na lang din sa inyo yung picture. Ito. Kasi nasa bahay eh. Picture lang ito na lang. Tapos, ayan, ito. Ito yung paracetamol. Tapos, ito naman yung gamot sa spasm. Tapos, yung Dupaston. Nagagaling ko lang sa PHCC and sa wakas na-meet ko na yung gynae ko. So, napagalitan lang ako ng gynae ko pagdating dun kasi na-late daw ako. Pero hindi ko alam kung late ba yun or what. Kasi 8 AM yung schedule ko and dumating ako mga 7:54. Pag pupunta kayo ng PHCC, dapat 30 minutes before talaga. Nung pumunta ko sa PHCC, same thing, same process, no? Yung same thing na sinasabi ko sa inyo na basics and then triage. Sa triage naman, medyo may iba naman dun. Pagpunta mo dun sa triage, syempre, the basics, weight, height, yung BP mo, oxygen, and temperature. Again, mag-urine test ka ulit, bibigyan ka. 2 bottle yung ibibigay sa'yo eh. Isang maliit na dapat punuin mo daw yun. Hindi. Yung isang maliit na ganitong bottle, tsaka isang mapayat na ganito yung bottle. Itong mapayat na bottle, that puno. Tapos itong isa, medyo kahit half, ganyan. Yung puno na bottle na mapayat na yun, kung mapapansin nyo, yung loob nun, parang may powder. Hindi ko alam kung ano yun, pero dun mo ilalagay yung urine mo. Ayun, tapos na-receive ko na din pala sa triage yung pregnancy book ko. So, ipapakita ko sa inyo. Ayan, yung pregnancy book ko. Kung nakikita nyo dito sa middle part, nandyan yung sticker na sinasabi ko sa inyo na pag pumupunta kayo sa PHCC, bibigyan kayo lagi ng sticker. Yan yung sticker na yun. So, dinidikit din nila pati dyan sa pregnancy book. Yung nurse na nakausap ko, buti Filipino. So, siya yung susulat dun sa pregnancy book, no. Una-una niya itatanong is yung first day ng last menstruation ko. And then, isusulat niya dun sa sa pregnancy book. Yun, sa pregnancy book, isusulat niya dun lahat. Andun din nakalista yung height and weight na kinuha niya sa akin, BP. Yung mismong araw na yun, lahat nung vitals na kinuha niya, sinulat niya dun sa pregnancy book. Also, yung IBM, kinuha din niya yung IBM ko. Basta lahat doon, nilag niya sa pregnancy book. Tapos, after nun, yun na, pinapunta na niya ako agad sa gynae ko. Pagpasok ko sa gynae, yun nga, nasermonan ako ng very light. Late kasi ako. Yun nga pala, yung time na yun, hindi pinapasok yung husband ko. Kasi yung gynae ko is local na Qatari. So, ayun, again, yun nga yung sinasabi ko sa inyo na hindi lahat ng doktor pumapayag na isama yung husband sa loob ng consultation room. Mabait naman siya. Medyo strict lang talaga siya, which is fine kasi may protocol naman talaga. And kapag nare-receive mo naman talaga yung message, is sasabihin talaga sa message na pumunta ka 30 minutes before. First thing, tinanong ulit sa akin kung kailan yung last menstruation ko. Tinanong din
yung kung nagpapacheck ako sa labas, yung mga ganyan-ganyan. So, kinuwento ko lahat, ganyan, pati mga iniinom ko na gamot and all. In-inform ko rin na nagpunta ako ng ER last time kasi sobrang sakit ng likod ko, sobrang sakit din ng puson ko, ganyan. So, chinek niya sa system kasi makikita naman niya, sabi niya, nakita nga niya na pumunta ako ng ER, ganyan. Pero, alam niyo, nagtaka siya. Sabi niya, bakit daw ako niresetahan ng Dupaston? Doon siya nagtaka. Sabi ko, hindi ko rin alam bakit ako binigyan ng Dupaston, pero yun yung sabi ng doktor sa akin. Tapos, medyo napaisip siya, tapos parang sabi niya, pwede ko daw inumin, choice ko daw yun, or pwedeng hindi. Hindi naman daw necessary na inumin yung Dupaston. Nagtataka din kasi ako eh. Sabi din kasi ni mama ko, pag inom daw ako ng Dupaston, baka mahirapan ako ilabas si baby. Kasi sobrang kapit na siya. So, napaisip din ako nun. Pero, buti na lang, may go signal ako dun sa doktor, sa gynae. Sabi niya, pwede ko inumin at pwede hindi. So, mas pinili ko na lang na, hindi inumin. Actually, ayun, nag-usap kami ng asawa ko kung itutuloy ko pa ba yung Dupaston or hindi. Pero, yung asawa ko din, sabi niya, huwag na lang kaya kasi nga baka mahirapan daw ako ilabas si baby pag super kapit na siya. And total, sabi nga ng doktor is, ayun, okay lang naman daw na wag ko inumin. Tinanong din niya kung ano yung mga recent na ininom ko na gamot, and nakalimutan ko din kayo update ano yung mga gamot na ininom ko on my second trimester, no. So, ang mga iniinom ko na gamot, hindi ko lang mapakita dito ngayon kasi nandito ako sa trabaho. So, ang mga iniinom ko lang na gamot is nabawasan. Okay? So, again, omega-3, yun pa din. Tapos, nadagdagan ng calcium. Tapos, iron. And, I think that's all. And sabi din nung gynae ko, is all good naman daw. Sabi nga niya, kahit i-drop ko na din daw yung omega-3, huwag na din daw ako uminom. Ewan ko, sabi niya rin na, ang weird nga eh, sabi niya, wala daw sa study na okay uminom ng omega-3 while pregnant. So, medyo nagdalawang isip ako nun kasi nung ginugal ko naman siya, healthy naman daw ang omega-3 sa buntis. So, parang medyo, napaganon ako sa doktor. Sabi ko, so, ihihinto ko na yung omega-3? Sabi ko gano'n. Tapos sabi niya, nasa sayo kung ihinto mo or hindi. But, sabi niya gano'n, hindi daw na-study na nakakatulong ang omega-3. Kaya, sabi ko, okay. Ay, sorry, meron pa. Vitamin D3. Yan, vitamin D3. So, vitamin D3, omega-3, calcium, and iron. Yan. So, ang vitamin D3 is morning after ko kumain. Yung calcium afternoon after ko din kumain. And then, yung iron sa gabi after ko din kumain. Yan. So, bawal pagsabay ng calcium at iron. Never daw yun. Wag na wag. Kasi, mawawalan ng effect yung iron. Okay? So, kung nag-iinom din kayo ng ganun, baka hindi nyo lang alam, huwag nyo pagsasabayin ng iron and calcium. Tapos, in-schedule niya ako sa maliscan ko. Sa health center ko, walang available na schedule. Nag-check siya, walang mga available na schedule. So, medyo napapaisip siya paano kasi kailangan ko daw maliscan at my 20 weeks. 18 weeks ako ngayon, diba? So, yung 20 weeks ko, dapat daw talaga maliscan ako. Walang schedule. Ang next appointment pa sa health center ko mismo, next month pa. So, ang tagal namin dun, medyo inabot din kami ng 30 minutes kasi nag-check talaga sila saan merong health center na may available na schedule ng maliscan. So far, nakahanap naman sila sa may Umsalal. Medyo malapit lang naman sa workplace ko. And also pala, pinahiga niya ako. Tapos, kinapakapa niya yung tiyan ko eh. Pinisil-pisil niyang ganun. Hindi naman madiin. Pero, parang kinapakapa niya. Tapos, pinakinggan niya din yung heartbeat. Meron siyang, ang tawag doon, Doppler. Tapos, pinakinggan niya
And, walang screen yun. As in, ano lang, sounds lang yung maririnig. So, yun, pinakinggan naman niya. Okay naman daw lahat. Okay din yung heartbeat ni baby. So, yun lang. Ganun lang yung ginawa niya. Chinek niya lang talaga. Nagpa-request siya ulit ng blood collection ko. So, after ko sa consultation sa kanya, dumiretso ako agad sa blood collection. Nagpa-collect ako ulit ng blood kasi gusto daw niya ulit makita yung updated na blood collection ko, kung ano yung result. So, that's it. So, happy lang ako kasi naka-receive na ako ng pregnancy book. Hindi ko alam kung bakit, pero parang nakakatuwa makita yung pregnancy book. Meron ka ng ganun na, officially ka na pregnant talaga. Yun. Kasi ang hirap mag-sink in pala. Pagka first time mom mo, parang may pagka-in denial ka pa na, buntis ba talaga ako? Tapos alam niyo yung feeling na minsan pagkagising nyo, check mo yung tiyan mo kung buntis ka ba talaga o hindi. Yung ganun. So, yeah. Nandito ako ngayon ulit sa Riada. Yan yung logo ng Riada. Tonight, ito kami ngayon ng 8:30 kasi may appointment ako ng anomaly scan. Excited naman na kami kasi, syempre, sabi yun daw yung yung malalaman yung gender, ganyan. Kaso syempre, ayoko munang malaman. Gusto ko din ma-surprise. Kaya sasabihin ko din sa mag-scan sa akin na wag mo nang sabihin sa akin yung gender. Ano makapag-video tayo kasi para, syempre, para ma-record natin kung ano yung mga nangyari, ma-document ko, di ba? Para at least maalala ko since makakalimutin ako. Yung anomaly scan pala is nagkakahalaga ng 300 reals dito sa Riada. And, ayun. Nakita nyo naman sa iba kong vlog na dito kami talaga pumupunta pagka mga biglaan or mga gusto namin agad-agad na magawa. Kasi mabilis dito sa Riada. Tsaka, maasikaso yung mga staff dito. Promise. Kaya kung ako sa inyo, kung buntis man kayo dito sa Qatar, na expat kayo, yun nga lang yung doktor dito kasi Indian. Hindi siya Filipino. So, pero okay naman, mabait yung dalawang doktor. Actually, dalawang doktor na yung na-meet ko dito na OB-GYN. Mabait. Yung isa si Dr. Vijalaxmi, tapos yung isa si Dr. Luf na ba yun? Luf na. Parehas sila mabait. Tapos talagang pagka nagtanong ka, explain nila, hindi lang yung basta mema lang. Alam mo yun, yung parang tinatamad. Hindi sila ganun. Talaga i-explain nila kung ano yung mga question mo, kung ano yung concern mo, ganyan. Mababait din yung mga staff. Alam mo yung pagdating mo pa lang dito sa loob, may sasalubong sa yung staff, mga mga andami nila. Mga 4 or 5, ganyan. Bibili ka lang kung sino yung gusto mo. Parang i-assist ka nila agad. Kasi diba yung iba pupunta ng reception, tapos dun pa magtatanong na kung ano-ano. Eh minsan, may mga tao na sa reception. May mga nakapila. So, ikaw, syempre, minsan ayaw pumila, ganyan. So, may mga nakakalat na staff. Tapos, lalapit na kanila, anong kailangan mo, ganyan. Tapos, sila na yung mag-aasikaso sa'yo kung ano yung mga next mo na gagawin. Diba? Tapos, may mga free water. Yan. May mga free water dito. Although, sa ibang clinic naman din siguro may mga free water. Ba't kaya anomaly scan? Siguro ibig sabihin ng anomaly scan, Noroy, Anomaly. Hindi, anong mali. Parang Natin bubuksan. So, naisip namin na manghingi kami ng paper and envelope. Ito. Para pagka nandun sa loob, sasabihin ko dun sa mag-scan sa akin na pagka nakita niya na yung gender, sulat na lang niya dito tapos itago niya dito sa envelope. Para hindi namin malalaman yung gender. Para ma-surprise din naman kami. Nung isang araw ko pa inisip, paano gagawin pagka ganun. Kasi diba dapat may isang makakaalam. So,
So, ayan, pwede naman siguro mag-request na itago sa aming dalawa. Sana magpakita din yung gender. Kasi di ba sabi nila minsan, hindi daw nagpapakita ng gender yung baby, nagtatago. Yeah, so it is in the low position right now. Let's see. Let's pray that they'll go up a little. Okay, so this is baby's head. Chance that it will go up. As the uterus grows, the placenta goes along the uterus as well. Most of the time, it grows up Ano daw yung because it's placenta? it's 20 weeks now. So just will follow. I'm mentioning the low-lying placenta so that every doctor doing the scan, they just see the position every time it's going up or down. Okay. And in this time of week, is the baby in Everything baby is fine. Look at the hands. And these are the feet. Sorry. Yeah, look at the feet, the toes. Okay. And the head. Is the baby's positioning in the right way? I mean, And it's fine. This is not the time to look the position because baby is small. It keeps on changing the position, right? Yeah. So you can see eyes. Yeah, this is nice. Face, eyes, nose. This is the tip of the nose. These are the lips. Okay, this is the lips. Baby's moving. So this neck. Please change the position. That's making it difficult for me to show you the things. Look, this neck, the backbone. You can see the heart, the tummy area, and you can see the hands, fingers. That is, look at this. This is the hand. Okay. Fingers, hand, elbow, right? And hands, both hands together, one and the other hand, and these are the legs. This is the leg. Here it goes down. Okay. But did you see the gender? Yeah, I saw the gender. Okay. Look at this, the legs now. They're in the proper position. Both legs, huh? Yeah. Both feet. Okay. Yeah. Right? Like a dinosaur. Hey guys, ito na yung baby gender. Hindi pa namin pwede buksan. Saya-saya. Ayun, so, tapos na kung mali scan. Bilis lang niya, mga 15 minutes ata yun. 20 minutes, hindi ko na kasi namalayan yung oras. Bawal kasi mag-video dun sa loob masyado habang ginaganon-ganon ako. Ano yun yung ginaganon-ganon ako ng doktor? Bawal mag-video. Ayaw niya. Kasi may mga ganun doktor dito sa Qatar. Lalo na minsan pagka mga babaeng doktor, ayaw nila na nag-videohan sila. So, take care lang kapag ka mag-vlog din kayo. Always ask kung pwede mag-video, ganyan. Kasi, yung mga tao dito, alam niyo na, conservative kasi it's a Muslim country pa din. So, ayun, all normal naman daw yung anomaly scan ko. Nakita lang na low placenta daw ako. So, ipag-pray daw na maging normal siya. Eventually, habang lumalaki yung uterus ko. Kasi kung hindi, at mananatili daw na low yung placenta ko, hindi ko daw pwede i-deliver si baby ng normal. Ayun. So, yun yung lagi i-check ng doctor. Every time na magpapacheck ako. And yun din kailangan kong i-check. Always yata. Na, yun. So, bukas, meron ulit akong appointment dito. I-meet ko si doctor. Kasi, yung kanina, doctor na siya yata sa pag-ultrasound lang, ganun. So, hindi siya yung parang OB-GYN talaga. So, dadalhin yung result tomorrow. Tapos, babasahin siya mismo ng OB. And siya yung mag-explain sa akin ng mga gagawin,
mga do's and don'ts, yun, bukas ko malalaman. So, sa ngayon, ni-research lang muna namin siya onti sa internet kung ano yung mga pwede gawin. So, bawal magbuhat, bawal mag-exercise. Medyo madaming bawal eh. Bawal mag-travel. Yung plan ko lagay. Magta-travel pa naman kami ulit. Tapos, bawal makipag yun, sa asawa. Syempre, bawal mo na yun. Pero, isa din yun sa sinabi dun sa nung sinearch namin. Ano pa ba yung mga bawal? Basta yun, yung mga bawal pala na gawin para lang hindi magkaroon ng problem kasi nga mababa yung placenta ko. Ayun. Yun lang. Pero nakaka-excite too. And syempre, masaya ako kasi narinig ko na naman yung heartbeat ni baby kanina. Tapos nakita ko yung kamay niya tsaka yung paa. Hindi ganun kalinaw yung yung sa ultrasound. Siguro sa machine yun. Pero kasi pag sa PHCC, ang ganda nung nila, ng pang ultrasound nila. Kaya lang bawal talaga din video din eh. Kaya ang hirap din mag-vlog dito sa Qatar. Kasi lahat bawal mag-vlog. Pero don't worry kapag siguro nagpa 4D ultrasound ako, pwede naman siguro. Let's see kung ano mangyayari. But, yun, for now, yun muna yung update sa anomaly scan ko dito sa Riyadh, dito sa private clinic. So, meron ako ulit na anomaly scan sa PHCC. So, dalawa yung magiging anomaly scan ko, dalawa yung magiging result. Syempre, para makita natin ano yung pinagkaiba or compares din sila ng result. Okay? Thank God pa rin kasi safe pa rin si baby and walang problema sa kanya so far. Yun lang talagang yung placenta ko is mababa. But syempre, ipagpapanata namin yan, ipagpapray namin na maging normal eventually. Sabi naman ng doktor kanina, normal naman daw yun sa pagbubuntis, nagiging low, nagiging normal din siya eventually daw habang lumalaki yung uterus. So, sana maging normal. Ipag-pray namin yan talaga ng sobra-sobra para maging normal at para maging normal din yung delivery ko as much as possible. Ayaw kasi magpahiwa. Tatakot ako. So, Riyadh, pupunta kami ngayon sa doctor's appointment sa gynae para malaman kung ano yung result na ginawa kahapon. Although meron naman na kaming copy, syempre kailangan namin ng explanation. Ang name niya is Dr. Lufna. Yan, yung isang doctor kasi na gynae na tumitingin talaga sa akin before, wala siya today. So, iba yung mag-check sa akin. Let's go! So, here we are guys with my supportive husband. Wala pa siyang absent sa mga check-up ko. Absent ka na ba? Wala pang absent kahit isa nga. Ang taba ko ngayon. Tumataba na ako guys. May ipit ata. Wait lang. Ito yung tsura ng waiting area. Diba? Tsaka yung mga upuan nila comfy. Hindi yung basta-basta lang na waiting area na alam niyo yung stainless tapos ang lamig-lamig sa puwit. Ayoko yung ganun upuan yung sa airport ng Pilipinas, di ba ganun? Yung pag ganun, tapos silver, tapos ang lamig-lamig minsan. Tapos minsan nakaka-ground. Ito hindi. Comfy yung mga seats dito. Tapos, ayun yung reception. Reception yun ng gynae. So, sa baba, may reception ng parang panglahatan. Ayun. Pangit yung bangus ginipit ko kasi. Ayun. So, nakuha ko na yung token number ko. Kasi once na pumunta ka dito, diretso ka sa reception, bigay mo yung Qatar ID mo, tapos, bibigyan ko nila yung token number. So, binigay na nila ito. And, ayun, until lang naman yung waiting. Ayun, di ba galing ako kahapon dito? Tapos siguro, dahil galing ako kahapon dito, free yung consultation ko.
Tapos, ang naka-note dito, free follow-up within 10 days. So, ayun. Buti na lang free kasi every time pupunta ka dito, tapos hindi free, 50 reals siya. Pero, actually guys, mura na yun. Yung 50 reals na yun. Kasi, sa iba, alam ko sa Al-Shefa, Al-Safa Clinic, yan, ganyan. 60 reals yata ang consultation sa mga gynae. Hindi ko maalala kung 60 or 70. Pero, nagre-range siya sa ganun. So, dito, 50 reals lang. Tapos ayun nga, dahil galing ako siguro kahapon, free. Hindi ko alam kung ba't free yun eh. Akala ko may bayad eh. Kasi, hindi ko na siya nimit nito mga nakaraang days. So yun, baka free nga. Parang nangingitim na ba yung leeg ko? Diba sabi mangingitim daw yung leeg? Pero parang nagiging permanent na yung parang lines. Necklines, ba tawag dyan? Ano ba? Or dahil yun o. Nangingitim na ba? Nangingitim na ba yung leg? Hindi naman leg. Sa ilaw lang ba ito? Ayan. Dahil dyan, pakita ko muna sa inyo yung baby bump. What do you think? Is it a girl or a boy? Hindi pa namin chinecheck yung envelope eh. Iniisip namin i-check yung envelope kapag nakapagpaano na kami sa PHCC din para sabay. Kasi baka mamaya magkaiba eh. Di ba sabi minsan nagkakamali? Tingnan nyo. Ito na. isa pa. Number 22 be review. Ayun na, hindi na pala. Ayan, ako na yan. Okay, everything is normal daw. Tapos, yun lang. Pwede naman daw ako mag-travel. Kaya lang, tumayo-tayo daw ako. Or, ayun, wag masyadong, yung matagal sa upuan, tapos basta daw tayo-tayo daw ako. Every hour daw. Every minutes. Trabaho mo every hour ka ba tumatala? Nope. Tama. Tapos pina-check ko din kasi yung nangangati sa likod ko. Parang, ano na yun eh. Parang 1 month na yatang nangangati yun. Nasa likodan ko. Sabi may allergic reaction daw ako, ganun. So, bibili kami ng cream para panggamot. Yun, tungkol naman sa kay baby, okay naman daw, all normal. Wala daw kailangan problemahin. Pati yung sa akin, hindi naman daw big problem yung low placenta. Kasi eventually daw, magiging normal naman daw yun. So, yun, sana na maging maayos. After 1 month daw ulit ako babalik. So, yun. So, update ko ulit kayo. So, parang every month yata kayo na-update, no? Oo, every month. Okay. So, bibili na kami ng gamot. And I think that's it. Hello, guys. So, ngayon nandito kami sa Salal Health Center. Kasi dito nakaschedule yung ultrasound ko. So, pwede nila gawin yun. Pwede nila gawin yun. Pwede ka nila i-book somewhere else na health center kung wala na silang choice. Kasi kailangan mo na magpa-anomaly scan dahil nga sa weeks ng pregnancy mo. So, again, dala ko yung aking booklet. Ito, yan. Na bibigyan din kayo niyan kapag nagpa-register kayo ng pregnancy. Always bring your pregnancy booklet pag may appointment kayo sa PHCC. Ayan. And again, bawal mag-video dito. So, kukwento ko na lang anong nangyari. Okay? Okay. Bye-bye. Hey guys! Tapos na! Ang saya talaga pagka-ultrasound. Ito yung pinaka-favorite ko kapag ka nagpapacheck yung inu-ultrasound. Kasi syempre, makikita mo sa baby, maririnig mo yung heartbeat niya. Yan, ganyan. Meron akong video, pero hindi yung buo
pinayagan niya ako na mag-video ng saglit lang, very ano lang daw, fast. So, ayun. Okay man, nakita ulit nila yung gender. Tapos pinasulat ko ulit sa piece of paper. Kasi hindi pa kami ready makita yung gender. Ayun, aray ko. Hindi naman umabot ng 30 minutes yung ultrasound. Mga ano lang din, mga 15 to 20 yata, mga ganun. Mabilis lang naman pala. Kala ko abutin ng 30 minutes yung anomaly scan. Oo. Tapos bukas daw, yung talaga mismong result makikita sa system. Pero yung next appointment ko dito sa PHCC for doctor na gynae is next month pa. Tagal, diba? Yung sa pregnancy booklet ko naman, wala namang sinulat dun. Pero, pinakita ko lang. Wala namang sinulat na kahit ano. Pero at least dala ko in case, diba, hanapin. And ang ganda pala dyan sa health center ng Umsalal. Ang ganda sa loob. Ang aliwalas tignan. Basta ang ganda ng itsura ng health center dito. Kaso nga lang, super layo. Ang layo, Umsalal. Papunta to sa may IKEA. Sa mga nakatira dito sa Qatar. Sa may IKEA, lampas ng IKEA. Ayun. Pero maganda. Maganda yung health center nila. Tapos, yung sonographer ba tawag sa mga nag-ultrasound? Basta yung nag-ultrasound kasi sa akin. So, I think hindi sila kasi talaga allowed na magsalita habang nagganun. Kasi hindi sila doctor. And maganda kasi, dito sa BHCC, mayroon siyang screen dito. Habang nakahiga ako, diba? May screen siya dito, tapos may screen din sa harapan ko. Kaya hindi ko kailangan lumingon ng ganun. Kasi sa Riyadh, umiikot pa akong ganun para makita ko yung screen dito. Walang screen kasi sa harapan. Isa to talaga sa pinakamamimiss ko siguro sa pregnancy journey. Kasi, syempre, everyday, kasama mo si baby, tapos paglabas niya, hindi mo na siya kasama. Ngayon, parang na-enjoy namin dalawa actually. Na-enjoy namin dalawa yung pregnancy journey namin. Nandito kami sa mall kasi bibili kami ng party poppers. Dala na namin to. Ayan, gender ng Riyadh and ng BHCC. So, bibili kami ng party poppers. Magpapakita namin to. Siyempre, sasabihin namin na huwag ipakita sa amin. Bigay lang sa amin yung party popper. Ito na. Ito kami bibili sa Balloon Arts. Chine-check na niya kung ano yung magiging gender. Nabigay na namin sa kanya yung papel. Magic? Magic? No, there is no magic. Lilian. Lilian, can you give me 2 minutes? Ayan, nakabili na kami and yung lalaki na yun ang kauna-unahang nakaalam ng gender ng aming baby. Hindi yung doktor kaya. Ay, yung doktor pa. hindi doktor na, hindi galing sa ospital o ano. Yan siya. Isang stranger ang nakaalam. So, sa future kid namin, yung gender mo, nalaman ng isang stranger. Hi guys! So, andito kami sa isang hotel kasi nasa ibang bansa kami actually. And naisip namin na since nasa hotel kami, gender review. Ayan. Tapos ito lang yung gamit. Tapos, ito yung pang gender reveal namin. So, alam niyo naman, hindi namin alam yung gender ng bawat isa. I mean, hindi namin alam yung gender ni baby. So, yun, bahala na kung ano yung magiging kalalabasan. So, ayan lang yung setup. May hello baby doon. Tapos, yan. Diyan namin papasabuhin kung anong kulay man ang lalabas. Bye-bye.
license, ma'am? Go to send it in the afternoon. Send it in. I think it can be. It's only 7:30. You remember? Like you came here, yeah. And then you were asking me to do it. Guys, tapos na ako sa gestational diabetes test. So, pagdating nyo sa PHCC, ang unang-unang gagawin sa inyo dun, kukuhaan kayo ng dugo. Kailangan nyo kasing mag-fasting for 8 hours. So, ang ginawa ko nun, ang last kain ko is 12 midnight. So, pagdating ko dun, ayun ang unang ginawa. Kinuhaan agad ako ng dugo. Kasi, para makita nila kung ano yung result ng dugo ko nang walang kain for 8 hours straight. Okay? So, yung dugo na kinuha, isang tube siya. Pinakita ko yung unang turok ko, diba? Within 5 minutes, after nung turok, basta after ng turok na yun, within 5 minutes, iinumin yung orange juice na pinakita ko din sa inyo kanina. So, yung orange juice na yun, nagustuhan ko yung lasa niya. Pero yung iba, may dami nagsabi, hindi daw nila gusto yung lasa, masama daw yung lasa. Pero kung nagustuhan ko yung lasa ng orange juice, masarap naman siya. Sabi sa akin ng nurse, wag ako aalis ng PHCC, wag lalabas, wag kakain. As in, dun ka lang, sa waiting area, upo ka lang dun for 1 hour. Medyo nakakahilo yung feeling. Kasi wala kang kain, kinuhaan ka ng dugo, tapos biglang paiinumin ka ng mataas na content ng sugar. So, syempre mag-i-spike yung blood sugar mo nun, mag-i-spike yung sugar mo. Yan, ganyan. So, nakakahilo siya. So, I prefer talaga may kasama kayo kapag diabetes test. Kasi baka mahilo ka, tumba ka, ganyan. Pero kasi ako, nung time na yun is, nakaupo lang naman ako. Kaya okay lang. Pero nakakahilo siya ha. After 1 hour, pumasok ulit ako dun sa kuhaan ng blood. Kinuhan ulit nila ako ng blood. So, isang tube ulit yun. Tapos, ganun ulit. Sasabihin ulit sa'yo, mag-wait ng 1 hour. So, balik ka ulit sa waiting area. Upo ka lang dun. Hindi ka kasi pwede lumabas. Hindi ka rin pwede kumain. As in, upo ka lang dun. Hintayin mo lang. Gutom na gutom ka na nun. 'Di ba? Simula 12 ng madaling araw, di ka pa kumakain. So, yung mismong sugar lang na tumatakbo sa katawan mo is yung ininom mo ng orange juice. Wala kang magagawa, kailangan mo gawin yun. So, mag-wait ka lang doon ng another 1 hour. Tapos, after ng another 1 hour, pasok ulit doon sa kuhaan ng dugo. So, 3 na yung turo ko. So, ayan yung itsura. 3 beses ako kinuhaan ng dugo. Every hour yan. Update lang yun for diabetes test. Para lang may idea kayo kung ano yung ginagawa sa PHCC kapag kinukuhaan ng diabetes test. So, ganun lang siya. Simple lang siya. Pero again, nire-recommend ko na may kasama kayo pag pupunta kayo or magpapa-gestational diabetes test. Kasi nakakahilo siya. So, yeah. After 5 days, nakita ko na yung result ng gestational diabetes test ko, and I'm so happy, and thank God na super normal lahat. As in, normal lahat ng result na nakita ko. So, since I'm on my 27 weeks and 5 days, after ilan days is papasok na ako sa 3rd trimester. And again, thank you ulit sa mga nagsusubaybay ng aking vlog. So, kung natapos niyo yung first, ngayon naman, kasabay niyo ulit ako natapos ang 2nd trimester. Grabe, ang bilis. Parang ang bilis lang ng mga pangyayari. Hindi ko na malayan na dumadaan yung panahon. Pero, habang tumatagal din yung panahon, is pabigat na ng pabigat yung tiyan ko. And kung mapapasin niyo din, na bumibigat na din yung timbang ko. So, hindi ko alam kung hanggang kailan dadagdag yung timbang ko. Pero,
ayun, ayan, napapansin ko din na nagkakaroon na ako ng mga kapisngian. And, ayun. And also, parang mapapansin ko na din na nag-breakouts ako. Ayun. Parang may mga small bumps ako. Ganyan. Hindi naman siya yung pimples talaga na ano. Pero, ayan. Nagkaka-small bumps na ako. Tapos, napapansin ko na din tong neckline ko. Tapos, parang, ano na, ang tawag to, kitang-kita na yung mga lines, ganyan. And, kung mapapansin nyo din na, parang ang lumalaki na din yung ano ko, double chin ko. So, ayun. So, lahat ng pagbabago sa katawan ko is ano lang, tinatanggap. Hinahag ko lang siya na parang it's part of my pregnancy journey. Although minsan, pag nakita ko yung sarili ko, sasabihin ko, hello, ba't ganito na itsura ko, yung ganyan. Pero, syempre, I'm so happy na pinagdadaanan ko to. I know na pagka nangyayari sa'yo yung mga ganitong bagay, nagbabago yung katawan mo, or may nag-change sa katawan mo. So, ibig sabihin, talagang, alam mo yun, nagbabago yung hormones mo, ganyan. So, feeling ko lang hindi ko sure, pero feeling ko, pagka ganun, na mas may nagbago sa katawan mo habang nagbubuntis ka, mas feeling ko na mas okay yung, mas okay yung pregnancy. Kasi hindi ko alam. Kasi baka normal yun, or I don't know, hindi ko alam. Kasi one time may napanood ako na parang nagka-problem yata yung baby niya kasi sobrang maingat siya sa katawan niya, ganyan. Tapos gumamit siya ng mga skincare na hindi yata dapat sa pangbuntis dahil nga ayaw niya na masira yung face niya or magkaroon ng something sa face niya. So, nung ginamit niya yung mga skincare na ganun, ayun, nagka-problema yung baby. So, parang ayoko mangyari sa akin yun. Kaya, ako, hinahayaan ko na lang. Tinatanggap ko kung ano yung nababago sa katawan ko. Ganun. May mga masasakit na nangyayari sa katawan ko, pero it's part it's part yun sa pregnancy. Kung pregnant ka and nakikita mo na nababago yung parts ng katawan mo, may discoloration and everything, hinahinay ka lang, babalik din yan. Sa ngayon, isipin mo natin yung kapakanan ni baby. Hayaan mo muna yung katawan mo, babalik din yan. So, again, graduate na ako sa 2nd trimester. So, see you guys sa 3rd trimester. Happy pregnancy, mommies! Wala mo magkano to? 2,000. 1,300. Pero 7,900 lang? Remembrance ng aming pagtitingin-tingin ng mga baby things. Nag-check kami ngayon ng mga strollers, ganyan, mga baby things. Kasi hindi namin maintindihan yung stroller, tapos magiging car seat siya, tapos pwede na siya sa pang big babies, like yung parang simula sa baby. Naghahanap kasi kami ng gano'n yung stroller na simula sa baby, pwede pa rin magamit yung stroller hanggang sa lumaki. Kaso parang ang hirap maghanap. Tapos nalilito kami paano siya gamitin or what. Kasi kanina may tinignan kami. Nalilito kami. Paano siya itatayo? Paano siya... Basta ganun. So, lahat ng nangyayari at tinitignan namin is parang bago talaga sa amin. Kasi, syempre, first time. Pero yung cute, pang bat. Ito, toys. Tapos dito sa Qatar, parang ang mahal ng mga gamit. Yung mga nakita namin sa sa Shopee.
Parang dito, ang mahal, parang doble yung presyo. Kaya kung halimbawa, ikaw, mami ka dito sa Qatar, tapos nakikita mo sa Shopee naman yung mga nabibili dito sa Qatar, try mong magpa-Shopee sa Qatar, tapos ipadala mo na lang dito. Lalagay ko yung link kung saan ako nagpapadala ng mga things. Sa Facebook siya, search nyo lang yung Meadows Qatar sa Facebook. Tapos, ayun, makikita nyo, doon pwede kayo magpasabay ng mga baby things nyo. Ipa-shopping nyo lang sa kanila. Kasi dito ang mahal eh. Katulad nung yung breast pump. Nakakita ko ng breast pump sa Shopee. Ma'am Cozy yung tatak niya. Parang, dito nung nakita namin, parang nasa 1,000 na mahigit. 1,000 plus reals. Pero pagka nung nandun sa Shopee, hindi naman umaabot ng ganun. Parang itong, ang tawag dito, yung book nila na soft. Nakita kami sa Shopee niyan, parang 150 reals. Ay, 150 pesos ha. Tapos dito, 60 reals siya. Kaya, di ba, dun ka nalang bumili. Lalo na kung hindi ka pa nanganganak. Eh di ka na lang. Mag-Shopee ka na ng advance para maipadala na dito. O, di ba? So far, actually nag-e-enjoy talaga kami sa pregnancy journey na to. Dalawa kami nag-e-enjoy. Tapos sobra talaga nag-e-enjoy kami. Tapos ang nakakatuwa din kasi doon, parehas kami ng gusto na napipili para sa baby. Kaya wala lang, nakakatuwa. Pag lumabas na si baby, nakakamiss tong ganitong journey.